Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-uusapan natin o pagkwentuhan natin itong mga sinabi ni Larry Gadon. So hindi natin pwedeng tawagin itong attorney dahil nga ito ay na-disbar. So tawag lang natin siyang Secretary Gadon dahil kinuha itong secretary ni Bongbong Marcos. So bago natin simulan ang topic na to o yung kwentuhan na to, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga pinagsasabi ni Larry Gadon patungkol dito kay BP Sara at sa mga, sabi natin, sumusuporta sa mga Duterte. Mga Duterte supporters at yung mga Duterte vloggers at yung mga TV radio host na araw-araw ay tinutuligsa si Presidente Bongbong Marcos, tinatawag nilang bangag at drug addict. Ito ang magpapahama kay Inday Sara sa 2028. So, sinasabi niya na dahil daw sa mga statement ng mga vlogger, ng mga supporter ng mga Duterte tungkol dun sa issue na si Pangulong Bongbong Marcos bangag daw, gumagamit daw ng pinagbabawal na droga, makaka-apekto raw sa pagtakbo bilang presidente ni BP Sara. Unang-una, wala pang declaration si BP Sara na siya ay tatakbo bilang presidente. Although andun na yung facts na wala naman siyang choice. Na yun na yung pinakalas na na pwedeng takbuhan ng isang vice president o pinakamataas sa posisyon, presidente. Pero hindi naman din natin na pwedeng i-please lahat ng mga supporter niya, supporter ng mga Duterte, ng mga vloggers, na isipin na ang ating presidente yung sinasabi nga ni Larry Gadon na bangag nga raw at gumagamit nga daw ng pinagbabawal na droga. Dahil nga merong mga aligasyon na lumalabas, although hindi pa naman confirm, pero dahil nga hindi nga confirm yun, pwedeng sabihin o pwede yun maging opinion ng mga kababayan nating sumusuporta rito kay BP Sara o sa mga Duterte. Kasi nga, maraming question. Unang-una na nga lang dun yung bakit nagpa-drug test siya ng cocaine lang, yung substance na pwedeng yung ipatres niya cocaine lang, at bakit urine yung ginamit. Kaya nga meron, di ba, mga panawagan na dapat magpa-drug test si President Bongbong Marcos gamit yung hair follicle. Kasi yun, kumbaga yun yung pinaka-accurate. Kahit matagal nang hindi gumagamit, pwede pang ma-detect through hair follicle. So, kung gagawin nga ni Pangulong Bongbong Marcos yun na magpa-drug test siya gamit yung hair follicle, doon matatapos na, matutuldukan na yung issue siya ay gumagamit ng pinagbabawal na droga kung siya ay magne-negative. So bakit ayaw niyang gawin? So depende sa kanyang rason. Sabi nga nila, kung wala ka naman tinatago, bakit ayaw mo? Napakasimple lang naman ng drug test na yun. Kukuha lang naman ng buhok sa'yo, papatest. Kung mag-negative, hindi i-announce. Di tapos na agad ang laban. So doon pa lang nagkakaroon kasi ng issue ron hanggat hindi siya sumasagot ng patungkol sa drug test. Nalit nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalist at mga Waray at mga Ilonggo ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito na presidente sa 2028. Dito sigurado pa si Secretary Gadon na hindi nga daw iboboto ng mga Waray, ng mga taga-Ilocos, Ilonggo, mga Ilocano, ito si BP Sara dahil sa ginagawa raw ng mga Duterte supporter na pagtuligsa dito kay President Bongbong Marcos. So, paano niya nasigurado na hindi siya iboboto ng mga sinasabi niya mga lugar na yan? So, hindi naman niya pwedeng isa-isahin yan, nasabihin niyang wala siya makukuha ang boto. Pero meron. Tandaan po ninyo, Duterte po yan. Hindi po kailangang magsalita ng isang Duterte para makakuha ng boto.
Nakikita yan sa ginagawa nila sa resibo ba? O ano ba yung paano sila magpalakad ng kanilang pamamahala. Unang-una, dating mga nagsilbi sa Davao yung mga yan. So alam na nila kung paano tumabaho si VP Sara. So medyo malayo or wala sa katotohanan yung sinasabi nito ni Gadon na hindi iboboto. Lalo na mga taga Samar, mga Bisaya, imposibleng hindi iboboto ang mga Duterte. Tandaan po, Bisaya po ang dialect nila Pangulong Duterte. At malaki yung naging ambag ng mga Bisaya sa mga Duterte. So, imposible. Napaka-imposibleng walang makuha ang boto dyan ng mga Duterte. Malamang na matatalo lamang si Sara. In fact, kung maglalaban sila ni Lenny o one-on-one, ay matatalo pa rin si Sara. Sapagkat si Lenny... Ang laking insulto itong sinabi ni Gadon na kung maglalaban daw si Leni Robredo at si VP Sara, hindi raw mananalo. Napakalaking kalokohan yung sinasabi ni Larry Gadon na hindi mananalo. So, isang tao lang na walang sa tamang kaisipan ang magsasabi na hindi mananalo si VP Sara dito kay Leni Robredo. Kung pagbabasihan na lang yung kanilang karakter, napakalayo po ni VP Sara dito kay Leni Robredo. So, hindi ko alam kung kahibangan ba itong sinasabi ni Larry Gadon na hindi mananalo si VP Sara kay Leni Robredo. May solid na 15 million votes. Kung tatanggalin mo yung Marcos votes at Marcos loyalists, mga Ilocano votes, na napakalaki niyan isipin nyo, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at yung mga Ilocano sa Mindanao. Napakaraming Ilocano sa Mindanao at saka sa Cebu. Tanggalin mo yan at ibigay mo kay Lenny, panalo si Lenny, talo si Sara. Tingnan nyo, etong si Larry Gadon, ito yung isa sa mga bungabanat kay Leni Robredo, pero ngayon parang ibinibigay niya na yung suporta niya sa mga dilawan. Ito yung galit na galit sa mga dilawan noong mga panahong tumatakbo si Bongbong Marcos bilang senador, tumakbo bilang vice president, tumakbong presidente. Dahil nga sa may lumabas na statement galing kay Robredo na pinupuri si Bongbong Marcos, parang bumaliktad na etong si Larry Gadon at pinupuri na rin yung mga dilawan na sinasabi niya na hindi mananalo si Vice President Sara Duterte ito kay VP Sara. Ngayon, sinasabi rin naman niya ngayon na lilipat daw yung mga boto ng mga Marcoses dito kay Leni Robredo at hindi boboto si Sara Duterte. Napakalaking kalokohan yung sinasabi nito ni Larry Gadon na hindi ang iboboto si Leni Robredo nitong mga Marcos supporter na to. Tingnan natin kung sakaling na tumakbo si Leni Robredo bilang kung tatakbo ulit itong pagiging presidente. Tingnan natin kung makakakuha siya ng ganong karaming boto laban dito kay VP Sara. So parang nakakatawa itong sinasabi ni Larry Gadon na ang hirap tanggapin na boboto yung mga Marcos sa mga dilawan. Di ba? Napakalaking kalokohan yung sinasabi ni Larry Gadon. Nagiging komedyante na ngayon si Larry Gadon, no? Dahil may solid na dating 15 million si Lenny Ang mahirap dito sa mga vloggers na ito, dito mga DDS supporters na ito, hindi sila marunong ng political mathematics. Si Presidente Duterte, si former President Duterte, nanalo lamang siya dahil sa boto ng Marcos loyalists at mga Ilocano. Dahil kasi noong panahon na yon, ang kalaban ni Presidente Duterte ay si Mar Rojas at saka si Binay. Parehong dilaw yon. So natural. Doon pa lang, makikita nyo na yung sinabi ni Larry Gadon na medyo kalokohan. Si Binay daw, tsaka si Rojas, parehas din daw. Pero, tandaan nyo, balikan nyo yung mga video kung paano wasakin ng mga dilawan, ito si Binay. Kung paano yurakan yung pagkatao, kung paano siraan. Up to the point na kinasuhan pa to si Binay, di ba? Kaya nga alam naman natin, nung time na yon
si Binay na dapat yung susunod na presidente. Siya yung vice president natin nung under Pinoy. Nung nagkaroon ng presidential election, tumakbo siya. Kalaban niya si Marojas. So umpisa pa lang or bago pa lang magsimula yung campaign period, maingay na si Binay. Pero ang ginawa ng mga dilawan, siniraan, tinaniman sa pamamagitan ng andyan yung maraming umatake, kasama si Trillanes yata doon, di ko sigurado, pero alam ko kasama si Trillanes doon sa mga bumanat. Ito yung mga talagang supporter ng mga dilawan, talagang binanatan si Binay hanggang sa lumugbog to, lumuhod at napabagsak ni Pangulong Duterte. Dahil ano ba ang pinangahawakan Duterte noong time na yun? Is yung kung paano siya magpatakbo sa Davao. Yun yung naging resibo niya eh. Kung paano niya binuhat yung Davao, paano niya pinaunlad. So, ando na rin yung karakter niya na talagang yung kamay na bakal, gaya na nakikita niya ng taong bayan na parang Marcos tsaka Aquino na lang yung laging naglalaban eh. So sawang-sawa na yung mga Pilipino sa ganong sitwasyon ng Pilipinas. So lumakas ng taong bayan na iboto si Pangulong Duterte dahil nakita namin na isa rin ako sa bumoto kay Pangulong Duterte. So nakita natin yung kung paano niya pamahalaan yung Davao. So yun yung naging instrumento kaya nanalo si Pangulong Duterte. Hindi dahil dilawan yung dalawang kalaban niya. Napakalaking kalokohan sinasabi ni Gadon. No choice. No choice ang mga Ilocano, ang mga Marcos loyalists, lalo pa at ipinangako ni Presidente Duterte at then Mayor Duterte na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani si President Ferdinand Marcos Sr. So therefore, siya ay binoto. Alangan naman na iboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano si Marojas at saka si Binay. Tinatawag nilang magnanakaw si BBM at ang Marcos family. Di siyempre, forced to vote for Duterte. Ayan nanggaling na sa kanya na tinatawag daw na magnanakaw nito mga dilawan si Marcos. Pero ngayon, gusto nila yung boto ng mga Marcos ibigay kay Leni Robredo na isa sa mga tumatawag na magnanakaw si Marcos. Diba doon pa lang makikita nyo logic na parang nawala na kila Gadon. Na si Leni Robredo, partido niya, kahit si Robredo, tinawag din naman na magnanakaw si Bongbong Marcos. Sa tingin ninyo, yung mga loyalista, yung mga sumusuporta kay Marcos, iboboto si Robredo na tinatawag na magnanakaw yung kanilang sinusuportahan si Marcos. Diba? Sabihin natin kasama sa naging strategy ni Pangulong Duterte na ipalibing si dating Presidente Macoy, si Apo Lakay, na sa libingin ng mga bayani. Deserve naman yun ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dahil dati siya sundalo, presidente. So, pasok siya doon sa qualification. At matagal namang nire-request na yan ng mga Marcos, hindi pa si Duterte nakaupo. Nire-request na yan. Hinaharang lang ng mga Aquino, ng mga dilawan, yung paglibing kay Apo Lakay. Tapos, sasabihin ninyo, yung boto ni Marcos mapupunta kay Robredo, na isa sa partido na humarang, mailibing si Apo Lakay sa libing ng mga bayani. Ginamit lang ni Pangulong Duterte yung kanyang yung hiling na matagal nang gusto ilibing talaga ng mga Marcos sa libingan ng mga bayani. Ito si Apo Lakay. So siguro may part doon na ginamit nga ni Pangulong Duterte, pero in-exercise niya lang yung kanyang power na ibigay yung nararapat para kay Apo Lakay. Kaya hindi sila pwede magmalaki na napakalaki ng boto nila. Kung magwa one-on-one si Leni at si Sara, malamang matalo si Sara. Dahil kasi hindi siya iboboto ng mga Pag nag-one-on-one daw si Leni Robredo at si VP Sara, hindi raw mananalo si VP Sara. Baka pagdating pa lang sa debate, bumula na yung bibig nito ni Leni Robredo or kung ano naman pagsasabi nito, may masabi lang. Diba? Based on experience, based on mga napanood nating mga interview
ni Leni Robredo, matutuwa ka na ilalaban mo kay BP Sara yan. Napakalaking insulto naman na itapat mo si Leni Robredo para dito kay BP Sara. Tsaka nakakalimutan yata ni Larry Gadon na nung nakaraang presidential election, nung tumakbo si Bongbong Marcos, nung wala pang hindi pa sigurado kung tatakbo si Inday Sara. Si Inday Sara po yung nagda number 1 sa pagiging presidente. Wala po sa siguro number 3 yata si si Marcos. So napakalayo. Ngayon, ilan ba yung nakuwang boto ni Bongbong Marcos sa nakarang eleksyon? Nasa 31 million. Si BP Sara, ang nakuha niya sa 32 million. So doon pala makikita nyo yung dami ng boto nakuha ni BP Sara sa nakuwang boto ni BBM. Ngayon, paano mo nasabi na yung nakuwang boto ni BBM solid lang yon na hindi nanggaling kay BP Sara? Tandaan nyo, ang bumuhat po sa pagiging presidente ni Bongbong Marcos si Inday Sara po. Nakiusap lang po itong si BBM kay BP Sara na tumakbo bilang Vice President. Di ba gustong-gusto nga ni Pangulong Duterte na tumakbo presidente si Inday Sara dahil sigurado mananalo siya. Pero nag-giveaway siya kay BBM dahil nga wala nang kumbaga ito na yung last chance ni Bongbong Marcos. Kung hindi siya tatakbong presidente, wala na. So pinagbigyan lang siya ni BP Sara para maging presidente. So nag-step down siya na lang tumakbong vice president. So yung boto na supposedly mapunta kay BP Sara, napunta kay Bongbong Marcos. Kitang-kita niyo naman doon sa boto nakuha ni BP Sara nung siya ay tumakbong vice president. Diba? Napakalaki ng 1 milyon ang diferensya nila. So hindi yun hindi yung barya-barya. Malaking malaking kalamangan yung kung pagbabasihan natin yung dami. Tapos loyalist at mga Ilocano. Tawagin ba naman nilang bangag at adik si BBM? I-expect mo ba na boboto pa sa kanay kay Sara yung mga yan? Natural hindi. So yan ang antayin natin kung ba naman nilang bangag. Yan ang antayin natin sa susunod na presidential election. Kung anong mangyayari sa mga pinagsasabi ni Larry Gadon. Kung makakuha nga ba talaga ng boto itong si Leni Robredo kung sakasakali tumapat siya dito kay BP Sara sa pagiging presidente. So naabangan natin. At abangan din natin kung tatakbong senador itong si Leni Robredo dahil maraming umiingay nga na babalik ito mga dilawan at gagamitin ang unit team ni Marcos para makabalik. So kain dignidad, kain prinsipyo para lang sa posisyon. So tandaan po ninyo, tinawag na magnanakaw ng mga liberal party si Bongbong Marcos nung siya ay tumatakbo bilang senador, bilang vice president, bilang presidente. Tapos sasabihin ni Larry Gadon na ang mga loyalista at ang mga supporter ni Bongbong Marcos si Leni Robredo ang iboboto. So tingnan natin kung anong mangyayari dito sa mga pinagsasabi ni Larry Gadon. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi.